Amen. Praise the Lord. Minsan pa po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mas malakas na palakpak para kay Jesus ngayong umagang ito. Amen. Praise God. Good morning po sa bawat isa na kasama natin dito and even makakarinig nito sa iba't ibang parte ng daigdig. Ngayong araw na ito, so naniniwala po tayo na kasama natin ang Panginoon and every time nakasama natin ang Panginoon, kasama natin ang banal na Spirito where the presence of the Lord is, there is peace, there is freedom. At naniniwala po ako na ngayong araw na ito, nabibigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon. He will prosper us. Today, may palalayain ng Panginoon, may bibigyan ng pagpapala ang Panginoon. Kaya mga kapatid, kung pinag-iisipan mo pa, kung may magandang umaga ka, maraming rason para sabihin mo na may good morning ako. Kaya naniniwala po ako mga kapatid, tayong lahat ay may magandang umaga. Pwede ba at least 2 o 3 tao, batiin mo naman, i-greet mo ng good morning, yung nakaka-bless na good morning. Ngayong oras na ito, yung katabi mo, nasa likod mo, praise the Lord. Amen. Good morning po sa inyong lahat. At ako po ay nagpapasalamat din sa Panginoon kasi po ngayong araw na ito same date po, linggo, August 20, sinimulan po natin mga kapatid itong trinoma na ito. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil nagpapatuloy ka, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. At yung iba yata dati hindi nakapagsimba kasi hanggang labas po. Wala pa naman tayong monitor sa labas dati. But still, yung ginawa po ng Panginoon, dumaan yung pandemic, halos 2 years, hindi tayo nakapag-gather dito sa lugar na ito. Nagpapatunay lamang mga kapatid na kung saan hindi natin maiibaks ang Panginoon, hindi building ang church. Ang church building, ang building nagsara, pero ang church hindi. Kasi ang church ay ikaw. We're not just going inside the church. We are the church. Ecclesia, the called out ones. Ang ibig sabihin ng church, tayo yun mga kapatid, na kung saan tinawag ng ating Panginoon. Kaya naniniwala ako mga kapatid, tama ang sinabi ng Bible mga kapatid in Matthew chapter 16 verse 18. Even the gates of hell shall not prevail against the church. Kung gates of hell nga, hindi magpe-prevail sa church, yung pagsubok mo pa kaya, ay magpe-prevail sa'yo. Kapag sentro mo ang ating Panginoon, mga kapatid, maniwala ka, even the gates of hell shall not prevail against us. Kaya nga po, purihin ang Panginoon dahil naniniwala po ko na mas malayo pa, mas malaki pa po ang mararating ng ating gawain. Salamat sa bawat isa. At marami po tayong mga nasimulan na gawain ngayong taon na ito dito sa Pilipinas at sa ibang bansa at marami pa po before mag-end ang year na ito. May mga gawain pa po tayo dito sa Asia and I don't know kung may magsisimula pa sa Europe at America na gawain natin. Na church po mismo kasi may mga life groups naman tayo doon. At naniniwala po ako mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao ay magkakaroon pa po tayo ng mga gawain dahil naniniwala po ako mga kapatid, tama ang Bible, even the gates of hell shall not prevail. Upon this rock, sabi ni Jesus Christ, I will build my church. Even the gates of hell shall not prevail against it. So kapag si Kristo ang sentro ng ating puso, ng ating buhay, ng ating gawain, mga kapatid, walang pandemic, walang pagsubok ang makakapigil nito. Dahil naniniwala po ko mga kapatid, nanalo na ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga mga kapatid, hindi mo na lang ipapanalo ang laban. Aangkas ka na lang sa naipanalong laban ng ating Panginoon. Kaya ngayong araw na ito mga kapatid, naniniwala ko, magwawagi po, meron dito magwawagi para sa ating Panginoong Kristo. Come on, palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po ay nasa 3rd installment po ng ating series na Let's Faith It. How to operate in faith. Ang pananampalataya po natin mga kapatid ay nanggagaling sa Panginoon. Likewise, yung birth natin na tinatawag, yung ating kapanganakan, yung pagiging born again ng isang tao, nanggagaling po yan sa ating Panginoon. Ganun din ang pananampalataya. Pero kapag ikaw ay pinanganak, you have the responsibility na kung saan pangalagaan itong buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Gayon din sa pananampalataya. Binigyan tayo ng Panginoon ng pananampalataya, pero mayroon din tayong responsibility na patatagin ang pananampalatayang ito. Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Kaya nga mga kapatid, dapat din tayo ay dinidevelop natin
ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil napakalaki po mga kapatid, ang kinalaman ng pananampalataya sa pwedeng mangyari sa ating buhay, sa growth natin, and even sa miracle natin. Pati sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin, I don't know kung sino po sa atin ngayong umagang ito, ngayong araw na ito, ang nakakapakinig ngayong araw na ito ng salita ng Diyos. Ano man ang iyong pinagdadaanan ngayong araw na ito, malaki ang kinalaman ng pananampalataya na magmamanifest sa iyo, na makikita ng Panginoon para sa healing mo ngayong araw na ito, para sa healing mo ngayong araw na ito. I don't know, mapahiling man yan o hiling. Naniniwala ako mga kapatid, kayang tapatan yan ng pananampalataya ngayong araw na ito. So let's get started. Someone said that the most critical time in any battle is not when I am fatigued. It's when I no longer care. Tignan niyo pong maigi ito. The most critical time in any battle is not when I am fatigued. It's when I no longer care. Ang mas critical mga kapatid, hindi yung pagod ka eh. Kasi maraming pagod eh, nagpatuloy eh. Maraming napagod, naging champion eh. Maraming napagod, nagtagumpay sila eh. Ang kalaban mo hindi yung pagod mo. Ang kalaban ng isang tao yung wala na siyang pakialam. Wala na siyang pakialam sa buhay niya, wala na siyang pakialam sa ibang tao, wala na siyang pakialam sa mundo, wala na siyang pakialam kay Kristo. Kapag wala ka ng pakialam, yun na ang pinaka-critical na pwedeng mangyari sa isang tao. Pag nagkasakit ka, sasabihin mo, wala na akong pakialam sa buhay na ito, doon ka matatapos. Kapag may struggle kang pinagdadaanan, and you no longer care, yan ang pinaka-dangerous na pwedeng mangyari sa isang tao. So, importanteng may pakialam ka pa. Importanteng gusto mo talaga. Kasi kakayanin mo pa eh. Natatandaan ko po kapag may mga kinuklose na deal sa akin. Dati, halimbawa, malaking halaga o kaya malaking project ito. At para sa akin, napakamahal, overwhelming nitong ino-offer na ito. Ang tinatanong agad sa akin, hindi yung kaya mo ba eh. Ang tinatanong agad, gusto mo ba? Kasi ang issue dito, kapag gusto mo, kahit mahirap, gagawan mo ng paraan. Hindi puro dahilan. Kapag gusto mo ang isang bagay, kahit na ikaw ay may pagsubok, gumagawa ka ng paraan. May special na adrenaline na lumalabas sa isang tao na kung saan gumagawa ka ng paraan para maabot ito kahit mahirap pa. Kaya nga kahit gaano kalaki yung pagsubok na pinagdadaanan natin, ang tanong, gusto mo pa ba talagang mabuhay? Gusto mo ba talagang makatapos ng pag-aaral? Gusto mo ba talagang magtagumpay? When I was being interviewed dun sa unang Bible school na pinag-aralan ko po, Amerikano po kasi yung director dito, bukod sa hirap na hirap ako, kasi taga Texas, ang hirap eh, intindihin, ang tumanim lang sa akin, gusto mo ba talagang magpastor? Kasi sinabi ko, I don't have enough money. Kulang na lang siguro kung piniloso po ko, ba't ka nandito? Wala ka palang pera. Wala ka palang pang-enroll. Wala talaga. Ang allowance ko at that time sa church, 100 per week. Kasama na pagkain ko doon. Buti na lang, di ako nagkaroon ng sakit sa bato noon kasi puro Lucky Me ang kinakain ko na lang. Ganun na lang talaga ang laban. Kaya lang, alos maglakad ako. Dati, kaya lang ang tanong sa akin, nung Amerikanong director namin, gusto mo ba talaga magpastor? Kasi once na-determine mo kung ano ang gusto mo, gagawan mo yan ng paraan. Importanteng may pakialam ka kasi, importanteng gusto mo. Juliet Lewis said, the bravest thing I ever did was continuing my life when I wanted to die. The bravest thing that I ever did was continuing my life when I wanted to die. Yan ang pinakamaganda. Lahat naman po tayo mga kapatid, may gusto. Alam mo yon, may mga kanya-kanya mga pagsubok na nangyayari sa ating buhay. At yung iba gusto nang i-end ang kanyang buhay. But sinabi niya that the bravest thing I ever did was continuing my life when I wanted to die.
At meron sa atin dito, maybe dumaan na yan sa isipan mo. At gusto kong sabihin sa iyo, matapang ka. You're brave. The bravest thing that you can do, at sabihin na kaya ko pa, itutuloy ko pa. Lalo na sa panahon na parang hindi nakatuloy-tuloy ang mga bagay-bagay. Yan ang pinakamatapang na gagawin mo sa iyong buhay. Ngayon ang tanong, saan hinuhugot ng taong ito yung kanyang sinasabi? Na parang wala na siyang pag-asa, na parang napakahirap na nung kanyang mga pinagdadaanan. Ano yung pinaghuhugutan niya? Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Saan nanggagaling yung ganitong tapang? Saan nanggagaling yung ganitong buhay? Kasi kahit parang gusto niya nang i-end ang kanyang buhay, pero ipinagpapatuloy niya pa. Parang gusto mo nang i-end ang yung pangarap, pero pinagpapatuloy mo pa. Saan nanggagaling yun? Ito yung pag-uusapan natin ngayon. I want you to open your Bible with me in Luke chapter 8, verses 43 through 48. Luke chapter 8 verses 43 to 48, nung mga nakaraang preaching natin, pinag-usapan natin yung kay Jairus. Yung 12-year-old na kanyang anak na babae ay, sabi niya, is dying. Ngayon, pumayag ang Panginoong Jesucristo para pumunta sa bahay ni Jairus. At along the way, dito umentra tong babaeng ito. Biruin mo, nagmamadali ka. Tapos may kumuha pa sa oras mo. Nagmamadali ka dahil life and death yung situation. Ito rin babaeng ito, umentra pa. Kaya ito yung tinatawag natin na sandwich. Pero bakit binigyan ng oras ni Lord? Uy, pambihira. Sa dinami-dami ng tao, bakit yung prayer mo maririnig ngayon ni Lord? Sa dinami-dami ng sinasabing concern sa iyo, pero hindi, praise the Lord, at madaming concern sa atin, pero hindi lahat may kakayahan na ibigay ang pangangailangan mo. Sa dinami-dami. Anong meron tong babaeng ito? Luke chapter 8, 43 through 48. A woman was there who had been subject to bleeding for 12 years, but no one could heal her. Sabi nga po natin, no one. She came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. Who touched me? Jesus asked. When they all denied it, Peter said, Master! Uy, teka lang. Laging ganun kapag Peter, nandidikit lagi yung word na deny. Si Peter na naman, yung kasunod. When they all denied it, Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you. But Jesus said, someone touch me. I know that power has gone out from me. Then the woman, seeing that she could not, ang ganda nito, then the woman, sabi dito, seeing that she could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet. In the presence of all the people, she told why she had touched him, and now she had been instantly healed. Then he said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace. So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Pwede ba palakpakan natin ang ating Panginoon? So dito mapapansin natin yung bata, 12 years na kung saan mamamatay na yung bata, she's dying. At nung papalapit na si Jesus Christ, paglagpas dito sa kwentong ito ng babaeng ito, sinabi, wag nyo nang abalahin ang guro. She was dead. Pero sabi ni Jesus Christ, hindi pa. Kaya sinabi ko, ang may last word, hindi kung sino-sinong tao, kundi si Jesus ang may last word. Igagalang natin yon. Pag sinabi ni Lord, may pag-asa ka pa, babangon ka pa, binuhay pa kita ngayong araw na ito, kahit may pagsubok ka pa, kahit anong sabihin ng emosyon mo, kahit anong sabihin ng tao, hanggat hindi sinasabi ng Panginoon na end na, ibig sabihin, mayroon pang pag-asa. Si Lord ang magsasabi nun, hindi kung sino-sinong tao. Well, kapag sinabi ni Lord, anak, graduation day mo na, punta ka na sa akin, igagalang naman natin yon. Kaya lang, dapat si Lord ang magdidetermine ng bagay na iyon. At itong babaeng ito naman ay 12 years na dinurugo. Kaya lang mapapansin natin,
na ang taong ito ay may pag-asa. Hindi siya nawawalan ng pag-asa sa kabila ng mga matitinding pagsubok ng kanyang buhay. Samuel Smiles said, "Hope is the companion of power and mother of success. For whoso hopes strongly has within him the gift of miracle." Whoso hope has within him the gift of miracle. Napansin mo, hanggat ikaw ay umaasa, makikita yan ng Panginoon. Has within him the gift of miracle. Hanggat ikaw ay may pag-asa pa at pananampalataya, laging may gift of miracle sa kaloob-looban mo. Kaya wag mong mamaliitin yung sinasabi mong I believe. Wag mong sinasabing I believe in God the Father, Christ the Son, the Holy Spirit. Wag mong minamaliit yon. I believe in the resurrection. Alam mo ba yung resurrection power na yan, kapatid? Napakabagis, napakatindi. Wag mong minamaliit yung kinakanta mo na sinasabi mong I believe. May kapangyarihan yan. Once na nanggaling yan, mga kapatid, sa puso mo, may miracle na naman na kung saan mangyayari sa'yo. Kaya kung ikaw ngayon naniniwala at nananampalataya at sinasabi mong I believe, maniwala ka, kapatid, may miracle sa kaloob-looban mo at mangyayari yan sa buhay mo. Lahat ng naniniwala doon, palakpakan ng ating Panginoon. Come on, praise the Lord. 12 years of pain. 12 years na kung saan hirap na hirap. Pero mga kapatid, 12 years na yon ng paghihirap, tinapatan lang ni Lord ng ilang minuto. Kaya wag mong sasabihin na matagal ka ng hirap. Matagal ka ng walang jowa. Tagal ka ng walang love life. Matagal nang walang nangyayaring maganda sa buhay mo. Kayang tapatan yan, kapatid, ng 1 kilos ng Panginoon. 12 years. So join me in our message today entitled, Through the Years. Oh, may kumanta na. Through the years, a journey from crisis to where Christ is. A journey from crisis, 12 years, to where Christ is. No? Kapag may crisis, no, kahit matagal yan, alam mo na kung saan ka pupunta. A journey from crisis to where Christ is. Lahat po ng ready at excited ngayon, magsabi nga po ng malakas na amen. Number one. Ano ang gagawin mo? Kaya lang, maganda sana yung kanta ni Kenny Rogers Through the years, never let me down. Kaya lang dito, mga kapatid, through the years, down na down siya. Ganito nangyari sa kanya. Pero mga kapatid, ano yung ginawa niya? Anyari. Bakit may miracle na nangyari sa kanya? Ano ang nangyari? At ano ang mangyayari? Ano ang gagawin mo ngayong araw na ito para kung saan mag-manifest yung miracle na yan sa mga pinagdadaanan mo, sa mga dreams mo, at sa buhay mo? Verses 43 hanggang 44. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years, but no one could heal her. No one could heal her. She came up behind him and touched the edge of his cloak. And immediately her bleeding stopped. Unang-una mong gagawin, kapatid, kahit na through the years, tad ka ng pagsubok sa iyong buhay, through the years, parang hindi ka maka-breakthrough, through the years, kapatid, na kung saan talagang ang dami mong pinagdadaanan, hindi ko alam, kapatid, kung ilang taon na yang mga pinagdadaanan na yan. Hindi ko alam. But ang unang-unang gagawin mo, kahit na hirap tayo, number one is move on. Sabi nga po natin, move on. Napaka-importante na marunong ka mag-move on according to the law, mga kapatid, especially in Leviticus chapter 15 verses 25 through 27, yung excessive blood na nanggaling sa isang babae ay magiging dahilan para maging ceremonially unclean ang isang babae. Excessive blood. Itong sinasabi ko po sa chapter 15, 25 hanggang 27. Kasi yung natural, mga kapatid, na blood, yung monthly na period ng isang babae, ibang usapan pa yun.
Itong babaeng ito, usually mga kapatid, kasi di ba sinasabi ng science na 7 days lang dapat ang range niyan. So kapag lumagpas ka doon, sa 7 days na yon, excessive blood na yon para sa kanila dati, at mas matindi ang pwedeng mangyari sa'yo. Kapag excessive blood na, yun nangyari. 12 years! And imagine her life. Kasi bawal siyang dikitan, bawal siyang hawakan. At ito pa matindi, lahat ng mahawakan niya, hindi mo na pwedeng hawakan. Kasi pati ikaw, magiging ceremonially unclean ka na. Saan ka pupunta pag ganito ang kalagayan mo? Sino ang hahawak sa'yo? Sino ang tatanggap sa'yo na employer? Napansin niyo po? Sino pa ang pamilyang sasama sa'yo? So wala ng anak, wala ng asawa, walang magulang, walang kaibigan, walang trabaho. Napansin niyo po mga kapatid? Pero sa kabila, kumbaga, through the years ng kanyang paghihirap, huminto po ba siya mga kapatid? Hindi. Sinabi dito sa text natin, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years, but no one could heal her. And she came up behind him, behind Jesus, and touched the edge of his cloak. 12 years. Pero hindi pa rin siya sumuko. That's moving on. Sa kabila mga kapatid na kung saan matagal na paghihirap niya, hindi pa rin siya sumuko. In fact mga kapatid, sinabi sa Mark chapter 5 verse 26. Maganda rin yung description ni Mark dito. Tingnan niyo po sa 26. She had suffered very much. Many doctors had tried to help her. And all the money she had was spent. But she was not improving. In fact, her sickness was getting worse. Lahat ng pera niya, ubos. O, di ba wala siyang trabaho? Di ba walang makalapit sa kanya? Ubos ang lahat. At ang matindi, kahit gatiting, walang improvement yung kanyang karamdaman. Anong description dito? Her sickness was getting worse. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo kapag ubos ka na? Anong gagawin mo kapag iniwan ka na? Eh, di mag-move on. Sabi mo nga sa katabi mo, move on. Halimbawa may pagsubok na nangyari sa buhay mo, anong gagawin mo? Through the years, hirap na hirap ako. Parang gusto ko nang umayaw. Parang walang nangyayari sa ginagawang paghihirap ko. Kapatid, kapag nahihirapan ka na, ang gagawin mo, mag-move on ka lang. Mag-move on ka lang. Ngayon mga kapatid, napaka-importante na malaman natin na ang ibig sabihin ng pag-move on is to make progress regardless of pain. Ulitin ko ha, pag sinabing move on, to make progress regardless of pain. Saka na ako mag-move on kapag healed na ako. Hindi move on ang tawag doon. Kasi ang pag-move on kapatid, humahakbang ka kahit nahihirapan ka. Yun ang nakaka-move on. Humahakbang ka kahit naaalala mo pa. May babalik ba? Nag-move on ka kahit alam mo, masakit eh. Ayun ang pag-move on. Kasi pag sinabing nag-move on ng isang tao, nagkakaroon siya ng progress kahit na nasasaktan siya. Kumikilos ka kahit nahihirapan ka financially. All you have to do is to move on. Now, ano ba mga kapatid, yung katangian ng mga taong nag-move on, dalawang bagay mga kapatid. Pag sinabing nag-move on, eto matagumpay na pag-move on. Number one, first, it must be a challenging move. It must be a challenging move. Ibig sabihin, hindi siya madali eh. Verse 43, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. But no one could heal her. According to the law, sinabi natin mga kapatid, Leviticus 15:25 hanggang 27, kapag may excessive blood, magiging ceremonially unclean. Biruin mo, hindi ka na makakapagsimba at hindi ka na makakasama ng mga tao, hindi mo na makakasama ang pamilya mo.
Ang daming lalayo sa'yo. So this woman was very alone. Walang gustong dumikit sa kanya, kahit mga mahal sa buhay. Hindi siya pwede pumunta sa public. Walang makakayakap na pamilya. Yung may pagsubok ka pero may yumakap sa'yo, may tumapik sa'yo. Ang laking bagay, di ba? Yung matapik ka lang, mayakap ka lang, makamayan ka lang, kaya mo yan. Nakuha natin, malaking bagay para nagkakaroon ka ng kapangyarihan eh. Eto, wala. And 12 years is a very long time to be quarantined from all people. Yung iba sa atin, di ba, ang tindi na eh. Ang taas ng level ng mental health eh. 1 week pa lang hindi pinalabas eh. Grabe. Mababaliw na ako dito. Na-quarantine na ito. 1 week, nababaliw ka na. Hindi ko sinabing madali yun mga kapatid ha. May pinagdadaanan. Kahit 1 week, kung nahihirapan yung tao, wala tayong magagawa dun. Pero mga kapatid, pwede tayong humugot ng encouragement sa taong ito. Hindi 1 week na quarantine to. Hindi 1 month, hindi 1 year, hindi 2 years, 12 years! Na walang kumakamay, 12 years na walang makayakap, 12 years na hindi makasama sa gawain, na hindi makasimba, 12 years. So dito mga kapatid, kung mapapansin natin, itong 43 na ito, lumapit kay Lord. Bawal nga eh. Bawal lumabas. Sa classroom. Meron tayong batas. Bawal lumabas. Tapos lumabas ka. Ganito yung gagawin mo at mambihira mga kapatid. She's taking a big risk in the belief that there is healing in the hem of the garment of Jesus. Gumawa pa rin siya ng paraan. It was a desperate move. 44, she came up behind him and touched the edge of his cloak. Buti sana kung lumalapit ka, tumakbo ka, lumapit ka, na prepared ka. Nakainom ka ng gatas, pamira nakapagpa-check up ka, pambira, handang-handa ka, ang lakas mo. Imagine mo yung babaeng ito, 12 years, dire-diretsyong dinudugo. Imagine mo yung babaeng ito, kapatid, 12 years, na kung saan emotionally, talagang disturbed, emotionally in pain yung babaeng ito. Paano siya lumapit kay Lord? Imagine natin, pag narrative, di ba, napaka-importante ng imagination pag binabasa mo ang isang story, para mas naiintindihan mo siya. Para mas lalo mo na internalize yung isang kwento. Imagine mo yung babaeng 12 years. Desperate move. Challenging move. Ang isang tao, mga kapatid, na kung saan ready mag-move on, gagawa yan ng mga challenging move. Hindi madali. Pero alam niya, magpe-pay off itong ginagawa ko. That's why Thomas Jefferson said, if you want something you've never had, you must be willing to do something you've never done. Desperate, challenging move. If you want something you've never had, you must be willing to do something you've never done. Desperate move. Ganito yung ginawa nung huling service natin dito sa Trinoma. Alungkot ako. Bukod sa ang daming gastos at that time. Piruin mo, ang daming babayaran natin. At that time, may mga niloan pa tayo. May mga gamit natin. Paano mo babayaran ngayon yun? Anong gagawin mo? Paano magsiservice? Hindi ko alam yung ginagawa sa ganyan, yung online. Sa ibang bansa, matagal nang ginagawa yan. Lalo pag winter. Sanay silang hindi umaatin doon sa physical na church. Sanay sila sa online church. But tayo dito, hindi tayo sanay sa ganun. Kahit matagal na akong pastor at that time, anong gagawin ko? But if you want something you've never had, you must be willing to do something you've never done. Kaya wag natin sasabihin, minsan tatanungin ko, sasabihin ng isang tao, nagawa ko na po ang lahat eh. Kapatid, hindi mo pa nagawa ang lahat. Mayroon ka pang pwedeng gawin. Do a challenging move. Pangalawa mga kapatid, it must be a life-changing move. Ito napakaganda nito. Minsan yung mga tao gusto mag-move on.
Tama naman, gagawa ng challenging move. Kaya lang, sabihin nga natin, kaya lang, yung ginagawa niyang move, lalong ikasisira ng buhay niya. Hindi life-changing yung susunod na atake niya. Panira lalo yung ginawa mo eh. In pain ka na, ditagdagan mo pa eh. Hindi, dahil iniwan niya ako, magjojowa ako ng 10 sabay-sabay. Ba't hindi? Babangon ako, dudurugin kita. Bukas luluhod ang mga tala. Alam, makakabuti kaya sa'yo yan ginagawa mo? O yung isang hindi magandang nangyari sa'yo, madadagdagan din ng 10 na mas matindi pa. Yung susunod na move mo, kapatid, make it sure. Nakalagay dito, verse 44. She came up behind whom? Kanino? Behind Jesus. And touched the edge of His cloak. And immediately, her bleeding stopped. Make it sure na yung next move mo, kapatid, hindi ka lalong mababaon sa utang. May utang ka na, nangutang ka pa. Nakuha mo, kapatid, hindi siya life-changing. May tamang technique. May mga trainings tayo dyan, mga kapatid. Anong gagawin natin? Katatapos mo lang, in pain ka lang, pasok ka ulit sa isang relasyon. Tapos mamaya, yung taong yun, mas worse pa. Hindi ko sinasabing mag-move. Mag-move nga dapat eh. Life-changing eh. Challenging move eh. Pero next move mo dapat, mga kapatid, dapat life-changing siya. Immediately, her bleeding stopped. Yung kawalan ba natin ng kaalaman, yung next move mo, madadagdagan ba ang kaalaman mo? Yung natadtad ka ba ng galit, yung next move mo, kapatid, makakapagpatawad ka ba? Diyan sa mga makakausap mo? Ano yung next move mo, kapatid? Masasabi mo na kapag move on ka ng tama, kapag gumawa ka, kapatid, ng challenging move, hindi madali, pero dapat life-changing move. Nakakabago. Nakakabago. At mapapansin natin dito, mga kapatid, again in verse 43, a woman was there who had been bleeding for 12 years. She had spent all her money on doctors, but no doctors were able to heal her. Napansin natin, naubos niya lahat ng pera niya. Tandaan natin, si Lord nagpapagaling, na-discuss ko na yan. Pwedeng gumamit si Lord ng doktor, pwedeng gumamit si Lord ng tao, pwedeng gumamit si Lord ng ibang bagay. Marami na pwedeng gamitin ng Panginoon. Pero hindi nga kumagat eh. At kapag ang isang tao minsan, desperado, okay naman, may hindi sumusuko. Kaya lang minsan, pandagdag palalo ng sakit ng ulo ang ginagawa niyang move. So next time, kapatid, na sinasabi mo, gusto kong makabangon, gusto kong makabawi, mag-move on ka. Hindi pwedeng hindi ka kikilos. Huwag kang magtatago na lang. Do something. Kapag may bigat na pagsubok o kaya may challenging na dream, na project na gagawin ka, mag-move on ka, kapatid, kaysa sumuko. Do a challenging move, but do a life-changing move. Kahit na walang makapagpagaling sa kanya, para sa kanya, life must go on. Oo, hindi ako napagaling ng mga doktor na ito. Oo, naubos na pera ko. Ngayon, kapag ubos na pera mo, anong susunod? Life must go on. Oo, ayaw na talaga ako. Anong gagawin mo? Ayaw nga. Life must go on. Sabi mo nga sa katabi mo, life must go on. Sige, bumagsak ka sa eskwelahan na ito. Sige na, hindi ka nakapag-enroll. Ano gagawin mo? Life must go on. Life must go on after your failure. Life must go on after your breakup. Life must go on after your bankruptcy. Life must go on after the death of a loved one. Life must go on after failure. Life must go on. Remember that life troubles can hurt you, but don't let them stop you. Kaya nga napaka-importante, umaasa ka pa kahit na nahihirapan pa. Why? Ecclesiastes chapter 9 verse 4. There is hope for those who are still alive. It does not matter who they are. But this saying is true. A living dog is better than a dead lion.
May hope pa pala, may pag-asa pa pala kapag buhay ka. Kahit na sino ka pa. A living dog is better than a dead lion. Kahit hari pa ng kagubatan itong lion, wala na nga, patay na ito. O sabihin natin, minamaliit ka. Dahil simple ka lang. Pinagpala ka pa kasi buhay ka pa. So naniniwala ko, hindi madali ang mga pagsubok, hindi madali ang dream na yan, na pinagdadaanan mo, kapatid, yung gusto mong makamit sa buhay, yung gusto mong mangyari sa buhay. Hindi madali yan, kapatid. Pero ang tanong ngayon, humihinga ka pa ba? Ngayon, kung yung katabi mong yan, ay malaking pagsubok na pinagdadaanan, ang tanong ko ngayon, kapatid, humihinga pa ba yan? Tignan mo yung katabi mo, humihinga pa ba? O, kung humihinga pa, may pag-asa pa yan. Huwag mo mamaliitin yan. Ngayon lang yan. Ngayon lang yan, ikaw manlilibre sa kanya, pero sa susunod yan, maliwala ka. Ngayon lang yan. Kaya ikaw naman, huwag ka masyadong ma-pride kapag inaabutan ka ng tulong. Isipin mo na lang na balang araw, babawi rin ako, gagayahin ko yung ginagawa nila sa akin. Huwag din tamaan ng pride. Nakuha po natin mga kapatid, life must go on. Kinakailangan may mga life-changing moves na gagawin tayo hanggat humihinga ka pa, may pag-asa ka pa. Kaya nga lagi kong sinasabi mga kapatid that no one is hopeless whose hope is in Jesus. Hindi pwedeng wala kang pag-asa, kapatid, mayroon pa. Kaya hindi porket na bankrupt ka ng 2 beses, mababankrupt ka pa sa ikatlo, sa ikaapat, sa ikalima. Hindi, kapatid. Move on! Makailang beses ka man na-busted, makailang beses ka man na-reject sa trabaho, makailang beses ka man nag-fail, kapatid. Always remember that in times of seemingly hopeless situation, it's not over until it's over. Hanggat hindi sinasabi ni Lord, time's up. Tama na. Kapatid, okay lang masaktan. Okay lang umiyak. Hindi kawalan yan. Okay lang yun na nanghihina siya. Ganun yung kalagayan niya. But always remember this. It's okay not to be okay. But don't stay that way. Okay lang yan. Uhug-uhugin ka minsan. Grabe. Ayari sa buhay ko. But it's okay not to be okay, but don't stay that way. Sabi mo sa katabi mo, okay lang yan. Okay lang yan. Makita ka, natatay ka, medyo nahihirapan, umiiyak, nanay na medyo nahihirapan. Okay lang yan. Na makita nila, dati marami kang sasakyan, ngayon motor na lang o tricycle na lang. Okay lang yan. Na dati mayroon ka nito, ganito yung nangyari sa'yo. Okay lang yan, kaysa magtago ka at wala kang gawin. But it's okay not to be okay, but don't stay that way. Kapatid, daan lang, wag mong tambayan. Sabi mo nga sa tabi mo, daan lang, wag mong tambayan. Yan. Kasi kapatid, natatagal na yata tambay mo. Natatagal na yata ang iyak mo. Ang tagal-tagal na yata. Daan lang. Huwag mong tatambayan. Pangalawa, ngayon, naka-move on tayo kahit mahirap ang sitwasyon. Challenging move and life-changing move. Ano ang gagawin mo? Kasi darating ang panahon, kapatid, may mga pipigil at mahihirapan ka. 44 hanggang 47. She came up behind him and touched the edge of his cloak. And immediately her bleeding stopped. Who touched me? Jesus asked. When they all denied it, Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you. But Jesus said, someone touched me. I know the power had gone out from me. Then the woman, seeing that she could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet. In the presence of all the people, she told why she had touched him and how she had been instantly healed. Number 2 is hold on. Sabi nga po natin, hold on. Napaka-importante nito mga kapatid. Actually, the woman has what is called sob in Hebrew. Ang ibig sabihin niyan, chronic discharge sa kanila. Yan yung sob, Z-O-B. Chronic discharge. Remember that menstruation is not a chronic disease unless it lasts longer than a normal time of 7 days. So this woman has been bleeding for 4,380 days. Lagpas ka na sa 7 days. So para dito, chronic na ito, kapatid. Undoubtedly, she lacks energy. Mahirap na eh. Ang hirap ng tumakbo. Ang bihira. Ang hirap ng humawak. Pakinggan mo kapatid yung point na ito. Hirap na hirap ka na. 12 years.
Emotionally, bagsak ka. Mentally, bagsak ka. Physically, bagsak ka. Financially, bagsak ka. Hinang-hina ka na, lahat na. Ang dami ng dahilan para hindi ka na makalakad at hindi ka na makahawak. Pero sinabi dito, she came up behind him and touched the edge of his cloak. At ito ang matindi dito. The word touch na ginamit dito mga kapatid in Greek is the Greek word hapto. Alam mo, ibig sabihin nito mga kapatid, hindi simpleng tapik to. It means to bring in contact, fit, fasten, to light, kindle, to touch, to meddle, to venture, to partake, to have intercourse with, to have carnally, to know carnally, to harm. Ganito yung ibig sabihin niya, matindi. Yung word na ito mga kapatid. So saan man lalapat ito, ibig sabihin matindi yung nangyari sa kanya. And touch the edge of his cloak. This is not an ordinary touch. Ibig sabihin may impact itong touch na ito. May something, may connection na nangyari. At sa Leviticus mga kapatid, sinabi na kapag nahawakan ng ganitong uri ng babae, dumudumi. Nagiging unclean. Yet this woman's touch does not make Jesus unclean. Hindi naman siya dumumi. Si Jesus Christ. Ay kakaiba ito. Now, to hold on means to make yourself continue to do what you're doing or stay where you are although it is difficult or unpleasant. Yan ang hold on. Ginagawa mo yung dapat mong gawin kahit mahirap or unpleasant yung sitwasyon. It also means to manage, to stay alive, or to deal with a difficult situation. Hold on. Mahirap, hindi ka pwedeng humawak eh. Mahirap din yung kalagayan mo. Patay ka sa mga tao dun. So malaki ang kaugnayan, malaki ang kinalaman ng iyong hinahawakan sa pwedeng mangyari sa iyong buhay. Malaki ang kinalaman ng iyong inahawakan mga kapatid sa pwedeng mong pagdaanan, sa pwedeng mong maramdaman. For example, humawa ka ng apoy. Siyempre, mainitan ka, masusunog ka. Humawa ka ng yelo, di malalamigan ka. Tanong ngayon, what if humawa ka kay Jesus? Ano ang mangyayari sa'yo if you know how to hold on? Ano sa mo ko? Tindihan mo yung kapit. Ka-faith lang. Ka-faith. Sabi mo nga sa katabi mo, ka-faith. Yung kapit mo, may faith. Hindi yung kapit ng takot lang. Although may fear tayo lahat. Pero yung pagkapit mo, may pag-asa kayo, may pananampalataya na galing sa Panginoon. Now, dalawang bagay mga kapatid ang pwedeng mangyari pag nag-hold on tayo. Sa kabila ng paghihirap, sa kabila ng pinagdadaanan natin, sa kabila ng overwhelming na project o ng dream natin, I don't know mga kapatid, but first, holding on to Jesus results purity. Kapag nag-hold on ka sa Panginoon, nagre-resulta ito ng purity. She came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. Yung mga messy things sa buhay natin pwedeng mag-end kapag ikaw ay umawak sa ating Panginoon. Kaya nga siya ay kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. I don't care kung gaano man naging madumi ang buhay natin in the past. But let's not bring the past back anymore. Tama na. Napaka-importante kapatid na mag-hold on ka kay Lord dahil kaya kang gawing pure ng ating Panginoon. Kaya kang linisin ng ating Panginoon gaano man kadumi ang iyong nakalipas at gaano man kadumi ang pinaglubugan mo sa buhay. Sapat naman ang kalinisan ng ating Panginoon para madamay ka, kapatid, sa kanyang kabanalan. Come on, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi ni Luke sa kanyang account, in Luke chapter 8 verse 44, she came up behind him and touched the edge of his cloak. Alam niyo po mga kapatid, yung word na edge dito na hinawakan ng babaeng ito is the Greek word kraspedon. Ang ibig sabihin niyan, edge, border, hem, garment. At sa kanila mga kapatid, it can also refer to as the tassel. Yung ginagamit natin minsan na talit, yung tali-tali dun sa dulo. Tassel. And the word hem, kapatid, means bridge, fringe, tassel, or the border of a garment. Alam nyo ba, may sinabi dito ang Bible patungkol dito.
Kapatid, sa hinawakan na ito ng babae. Kaya sa atin dito sa Amazing Hope, isa sa ginagamit natin ay yung talit na ginamit. Kasi may something doon, may kakaiba. Yung kapag nagde-dedicate kami, kapag officiate din ng wedding, minsan ginagamit namin yon, yung talit na yon. Tapos may tassel siya dun sa dulo. Numbers chapter 15, 38 hanggang 39. Speak to the children of Israel. Tell them to make tassels on the corners of their garments throughout their generations. And put a blue thread in the tassel of the corners. And you shall have the tassel, that you may look upon it. That you may look upon it every time na makikita mo yung tassel na yon. And remember all that the commandments of the Lord, and do them, sinabi doon. And that you may not follow the harlotry of which your own heart and your own eyes are inclined. And that you may remember and do all my commandments and be holy for your God. Napansin mo, isang unclean, isang unholy na babae dahil sa kanyang karamdaman, dahil sa kanyang pinagdaanan. Tapos nakita niya yung tassel na yon. I can be made holy again. Nagkakaroon ngayon siya ng pag-asa. Yung paghawak niya rito sa edge ng cloak ng ating Panginoong Sokristo ay nagpapaalala ng salita ng Diyos. Ito rin ay nagpapaalala ng purity. She can still be holy. She can still be pure by coming to Jesus. Kapatid, something will stop when you hold on to Jesus. Something messy will stop when you touch Jesus. Kahit naging madumi man ang buhay natin. Pangalawa, mga kapatid, holding on to Jesus releases power. Holding on to Jesus releases power. Who touched me? Tassel lang naman yung hinawakan. Who touched me? Eh, may matindi nga, di ba sinabi ko yung word na touch na ginamit dito? Who touched me, Jesus asked. When they all denied it, Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you. But Jesus said, someone touched me. I know that power has gone out from me. People are crowding and pressing. Tama, they were crowding and pressing, but they are not fainting. Magkaiba yon. Crowding, pressing, but not fainting. Dito mga kapatid, dahil may pananampalataya yung hawak niya at nagtuloy siya kahit mahirap, nag-hold on siya doon sa paniniwala niya na kung saan he can be made whole, she can be made whole again. Dahil sa paniniwalang yun, may na-release na power sa ating Panginoon. So holding on to Jesus releases God's power. Ito matindi itong pangatlo. Holding on to Jesus reveals your proven testimony. Kapag nag-hold on ka sa kakayahan ng Panginoon, sa kaya niyang gawin, may marireveal dyan na proven testimony. Verse 47, then the woman, seeing that she could not go unnoticed, came trembling at his feet. In the presence of all the people, she told why she had touched him and how she had been instantly healed. Napansin mo, tago siya. Bawal nga eh. Kaya lang, naramdaman ni Jesus Christ, makinig ka dito kapatid, naramdaman niya, may lumabas sa kapangyarihan sa kanya. Sabi niya ganun, who touched me? Napilitan tumayo tong babae. Ako po yun. Sinabi niya kung bakit niya tinatch ang ating Panginoong Sokristo. Actually, yung ano lang naman nga yun, yung edge lang. Kaya lang, ang tindi nga nung pagka-touch na yon, may faith. Gumagapang para may kuryente. I know that power has gone out from me. She told why she had touched him and how she had been instantly healed. Makinig ka maigi kapatid. Hindi maitatago ang tunay na pananampalataya. Bakit? Ulitin ko hindi maitatago ang tunay na pananampalataya dahil ibubuking ito ng matinding pagpapala. Kahit magtago ka pa, ipuprove ng mga blessings mo yung pananampalataya mo. Kahit na sabi mo magpaka-humble ka pa, ipuprove ng blessing mo yung epekto ng pananampalataya mo. Who touched me? Napilitan siya.
Holding on to Jesus reveals your proven testimony. Patutunayan ni Lord ang mga taong nananampalataya sa Kanya. Patutunayan ng pagpapala ng Panginoon. Sa pamamagitan, mga kapatid, ng pananampalataya natin, ilalabas niya yung mga blessing na yon. Kaya mga kapatid, makinig kayo maigi dito, halata ang taong may pananampalataya. Ipapahalatayan ni Lord bukas makalawa ngayong araw na ito. Ba't lumakas ka? Hindi. Kaya hindi pwedeng itago yung pananampalataya. I-reveal at i-reveal yan ng pagpapala. Ano nangyari dito? Ano nangyari sa kanya? Kahit na pakumbaba ka pa ng konti, wala ganun talaga Wala Ba't ang ganda mo ngayon? Ba't parang pumugi ka lalo ngayon? Ba't parang lalo ka naging blessed ngayon? Ba't parang mas lumakas ka ngayon? Ano nangyari sa'yo? Wala Anong wala Pagpapatunayan talaga yan ng ating Panginoon. Again, kapatid, crowding is different from believing. Pressing is different from faithing. Hold on! Sabi mo sa katabi mo, hold on! Why? Kailangan mga kapatid, magpatuloy ka lang, magstay ka lang, kahit mahirap yung sitwasyon. Now, the question is, how can you know that you really touch Jesus? Ito ngayon, paano mo malalaman kung na-touch mo talaga si Lord? Paano mo malalaman? Dito rin, mga kapatid, may power. Pangalawa, may purity. Pangatlo, may proven testimony. Yun ang mga nakatouch kay Lord. Yun yung mga kuma-faith kay Lord. Ang mga taong kumaka-faith kay Lord, may power na nararanasan galing kay Lord. May purity na nangyayari sa kanya, naramdaman niya yung paglilinis ng Panginoon, yung kapatawaran galing sa Panginoon, at may proven testimony, patutunayan ni Lord sa pamamagitan ng pagpapala ang iyong pananampalataya. Last but not the least. Verse 48, then he said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace. Anong susunod na gagawin mo, kapatid? Una, move on. Pangalawa, hold on. Pangatlo ay go on. Sabi nga po natin, go on. Go on, meaning mga kapatid, to happen, to continue, to move to the next thing or stage. Bakit? Maraming mga tao nung naranasan na yung pagpapala, hindi naman nagpatuloy. Binigyan ka ni Lord ng pagkakataon ng problema, hindi ka nagtutuloy Kaya dito mga kapatid, mararanasan mo yung kilos ng Panginoon sa iyong buhay, pero tumuloy ka. Sabi mo nga sa katabi mo, tumuloy ka. Bakit mga kapatid? Pag sinabing go on, start working. Trabaho ka na ulit. Naka-receive ka ng word ni Lord ngayon, naka-move on ka. Bless ka ni Lord ngayong araw na ito. Start working, continue, persevere, let's go on. Bakit mo kinakailangan mag-go on? First, because your past is over. Dati ko ng buhay. Kasi may tendency, makinig ba dito kapatid, dahil madumi siya, dahil marami nang iwan sa kanya, ang hirap tumuloy. Kaya ko mag-move on. Gumawa ng paraan. Kaya lang para lumitaw ulit ako, para gawin kong natural na ulit ang buhay, para, alam mo yun kapatid, para gumawa ulit ako ng mga kakaibang mga bagay sa buhay. Mahirap ito. Kaya sabi sa kanya, daughter, your faith has healed you. Go in peace. Lagi mo lang tatandaan para makausad ka. Kasi mga kapatid, pag move on, movement yan from past to present. Makalaya ka dun sa mga nararamdaman mo. Pag nag-go on ka naman, movement yan from present to future, pag-usad. Kailangan umusad ka Para makausad ka, eto kapatid, isipin mo lang that my past is over. Dati na yon. And the term mga kapatid, daughter, ang ibig sabihin nito mga kapatid, it is the term of relationship. It is a term of relationship. Biruin, ay mamaya kapatid, napaka-importante nito. Daughter. It is a term of endearment para sa kanya. Tagal walang ganito. Tapos may nagsabing daughter. Brothers and sisters, if you were conquered by the past, by faith, it's time to conquer your future. Although her illness destroyed her, but she refuses to let it define her. Oo, ganito yung nangyari sa akin, pero mag-move on ako. My past is over because of the Lord Jesus Christ. So this marks her as a woman of courage.
Remember mga kapatid, that she is more than her illness. You are more than your illness. You are more than your past. You are more than your status. Hindi, wag mong hahayaan na yung estado mo sa buhay, yung nangyari sa iyong kahapon, yun na magdi-define sa iyo, kapatid. Remember that her initial condition is not her conclusion. Hindi. Wag mong hahayaan mga kapatid, yung nangyari sa pamilya mo, yung nangyari sa iyo kahapon, yun na magdi-define para sa future mo. Go on! Sabi dito, kapatid, sabi ni Jesus Christ, daughter, your faith has healed you. Go. Ito pa maganda. Bakit ako mag-go? May past is over. Pangalawa, kapatid, your future is bright. Alam nyo, nakalagay dito, go in peace. Sabi nga po natin, peace. Yung ginamit ditong Greek word ay eirene. It means peace, tranquility, concord, unity, love of peace. Nanggaling ito sa Hebrew, mga kapatid, of every kind of blessing and good. A salutation expressive of good wishes, benediction, blessing. Your future is bright. Ang sarap mag-go on no mga kapatid, kapag alam mo may magandang mangyayari sa future mo. Anong sabi ni Lord? Go in peace. Pumayapa ka. Maganda yung naghihintay sa yung future, anak. Maganda yung future na naghihintay sa iyo. Naging pangit man ang past mo, pero may magandang future na naghihintay sa iyo. Go on. Why? Because your past is over. Kung babalik-balikan mo lang yun, ang hirap kasi ganito yung buhay ko, nakakatawa yung pamilya namin dati. Kasi ganito, parang wala naman nangyari sa buhay ko, lubog na lubog talaga dati. Yung lang, gaganong-ganong ka na, hindi ka na maka-go on Hindi ka na makausad. At ang masarap dito, bukod sa past na yan, dahil na kay Lord na ako Dating buhay ko yan, oo, pero past na yan. Pero ang maganda, may future ako, ang ganda-ganda ng future ko. Kaya nga sinabi sa The Message version, pakinggan nyo to, ang ganda hindi man tsamba siguro. Itong translation na ito, lapat na lapat dun sa sinabi ni Lord na go in peace. Sinabi dito, Jesus said, daughter, you took a risk trusting me, and now you're healed and whole. Live well, live blessed. Live well, live blessed. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, live well, live blessed. Declare mo lang. Kahit di mo kakilala, declare mo. Live well, live blessed. Baka sa kade-declare mo yan, gumaling na siya. Well and blessed. Go on, kapatid. Go in peace. Your past is over and your future is bright. May magandang bukas na naghihintay sa atin, mga kapatid. Kahit naging pangit ang kahapon natin. Dahil, mga kapatid, kay Jesus, maliwanag ang bukas. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. I want you to listen to this very carefully before ko po kayo ipanalangin ngayong araw na ito. May good news. Pwede po bang sabihin natin, good news. You too can take your journey, your own journey, from crisis to where Christ is. Biyahe niya yun From crisis to where Christ is Ikaw din, kapatid, pwede kang magkaroon ng sarili mong biyahe ngayon. From crisis to where Christ is. Kapatid, imaginein mo yung buhay niya. Tignan mo itong maigi, kapatid, before we will end this. Imaginein mo yung buhay niya, 12 years without hugs from friends, without hugs from family. Bawal Walang hugs sa anak. Minsan yung may pagsubok ka, mayakap mo yung anak mo, mayakap ka ng anak mo, mayakap ka ng asawa mo, mayakap ka ng kaibigan mo, makamayan ka, mahawakan ka man lang, parang lumalakas ka. Imagine! 12 years na walang pamilya. Na-detach na sa family. Sa biological family, sa spiritual family, hindi pwedeng umattend Detach! Wala ng family. Verse 48. Then Jesus said to her, daughter, your faith has healed you. Anak, Nawalan ka ng pamilya. Tapos sinabi, sa akin may pamilya ka. Nawalan ka ng pagtanggap, sa akin may pagtanggap. Marami man nawala sa'yo,
andito pa ako. Grabe. Daughter, your faith has healed you. Although mga kapatid, textually, nameless po itong babaeng ito. Tinawag ng ibang tao, sinabi na si Veronica daw siya. Yung iba naman tradition, si Bernice siya. Ano man ang kanyang pangalan, hindi ito ang importante sa akin. Huwag na sila magtalo-talo kung anong pangalan ng babaeng ito. Ang pinaka-importante sa akin dito, yung tawagin siya ni Jesus na daughter. Term of endearment. Kapag galit ka minsan, hindi mo na matawag ng honey babe, babe, sweet. Pag galit ka, pag okay kayo, okay. Lalo pag madumi siya, pag hindi maganda sitwasyon, hindi mo na matawag ng ganun yung kasama mo eh. Pero yung babaeng yun, madumi. Yung babaeng yun, dami nang iwan sa kanya. Tapos may term of endearment, daughter. Your faith has sealed you. Go in peace. Nawalan man siya ng pamilya sa napakahabang panahon, but kay Jesus ay nakatagpo siya ng isang mapagmahal at makapangyarihang pamilya. John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Ano man ang buhay mo, kapatid, ano man, di ba perfect yung family mo? Kapatid, may perfect family tayo. And even if this is your first time na dumalo sa gawain ito ngayon, may pamilya ka sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Sino man daw ang tumanggap sa Kanya, nanampalataya sa Kanya, bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Mahal ka ni Jesus, kapatid. Who can touch Jesus? Sino pwedeng lumapit sa Kanya? Edo yung mga taong mahina, yung mga taong madumi, yung mga taong iniwan, yung mga taong ubos, yung mga taong kapos, yung mga taong tingin ng mga tao parang patay na. Through the years, 12 years ng paghihirap, but one touch from Jesus, sapat na. Sapat na. I want you to close your eyes right now. Who among you here? May kanya-kanya tayong mga journey ng crisis through the years. At ngayong oras na ito, nagpe-penetrate sa iyo itong Word of God na ito. I don't know kung ano yung journey yan. 1 year? 2 years? 3 years? But sino sa inyo ngayon naniniwala ka na just one touch, kaya ka ni Lord palayain sa iyong nakalipas? Lord, I pray, God, may mag-manifest na kapangyarihan sa bawat isa na nandirito ngayon. Una, kapatid, lapit ka kay Lord. If this is your first time na umattend sa gawaing ito, lapit ka kay Lord. Yan pinakaunang gagawin mo. Hindi ka itatakwil ni Lord. Yung madumi nga yung iniwan nga, hindi tinakwil ni Lord eh. Ang importante, kapatid, magkaroon ng relasyon, magkaroon ng connection. Forget about religion. At ngayong oras na ito, kapatid, lalapit tayo kay Lord. Dun magsisimula ang lahat. If you're this person, you want to connect with the Lord. You want to have a personal relationship to the Lord. Yet to those who receive Him. Sino man tumanggap, sino man manampalataya, bibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. At kapag anak ka ng Diyos, maraming privilege. Pwede ka magsimula ulit. I challenge you. Taas mo yung kamay mo, kapatid, pagbilang ko na ng 3 at ito yung sinasabi mo, ito yung declaration mo, Lord, I believe in you, Lord. Salamat sa pagmamahal mo. Lord, gusto ko po magkaroon ng personal na relasyon sa iyo. Lift up your hands right now para kay Lord. Come on, 1, 2, 3. Habang nakataas siyang kamay na yan, magnanalangin tayo na mabilis, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come to my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Today, Today, heal me, heal me, touch me, touch me, save me. save me. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Patid, ngayong oras na ito, congratulations. Mahal ka ni Lord.
Mahal ka ni Jesus. Simula ka sa Kanya, kapatid. Go on. Go in peace. Your past is over. And your future is bright. And for all of you right now, nananampalataya, kahit na siya may karamdaman, nananampalataya, kahit na sa kalagitnaan ng kaguluhan, ngayong oras na ito, kapatid, go on. Go in peace. In the name of Jesus. For all of you right now na naniniwala, I want you to receive your breakthrough now in the name of Jesus. Receive your healing right now in the name of Jesus. Receive your freedom. Receive your peace in the name of Jesus. Payapain mo po, Panginoon, ang kalooban ng bawat isa sa araw nito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Right now, kapatid, mag-declare ka ng pananampalataya sa ating Panginoon ngayong oras na ito. Mag-declare ka, kapatid, maniwala ka na may magagawa ang Panginoon. At habang sinasabi mo na naniniwala ka, kapatid, may kagalingan, may pagpapala, may pag-usad na mangyayari sa iyong buhay. Come on, just talk to God right now. Just talk to God. Ikaw lang at ang ating Panginoon ngayong oras na ito. I will give you 1 minute right now. Maniwala ka na makapangyarihan ng ating Panginoon. Maniwala ka na kaya kang pagalingin ng ating Panginoon. Maniwala ka, kapatid, na kaya mo pang umusap. Lord, tingin mo po, Panginoon, ang declaration ng pananampalataya ng bawat isa ngayong oras na ito. Sa Diyos namin na makapangyarihan, sa Diyos namin na nagpapagaling, sa Diyos namin na nagbibigay ng pagkakataon. In the name of Jesus. Lord, we believe. We believe, God. Lahat na naniniwala ngayong oras na ito. Oh God. Oh Jesus. Declare. I believe in you, Lord. I believe in you, Jesus. I believe, Lord, that you can heal me. I believe, Lord, that you can save me. I believe, Lord, that you are so powerful. Buhay yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Buhay yung Diyos na kinakausap mo. He is not dead. Oh Lord, I believe, Lord. I believe in you. I believe, Lord. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Come on, declare it. Declare your faith. Shout your faith right now. I believe. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. The power of God is flowing in this place right now. The Spirit of the Lord is moving, healing, giving breakthrough right now. For the last time. In the name of Jesus, I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe You are touching the Lord with your faith right now. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Come on, declare it. For I believe. For I believe in the For the last time. name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus may kaligtasan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus may kagalingan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus may panimula. Sa pangalan ng Panginoong Hesus may kapayapaan.
Kaya Panginoon, ngayon pa lang, dinideclare na po namin, Panginoon, na na-receive na namin ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa mga mula sa mga taong pinagaling mo, sa mga taong binigyan mo ng kapayapaan, sa mga taong binigyan mo panimula, sa mga taong niligtas mo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po'y sumigaw ng malakas na Amen. Come on, palakpak na pinalakas, pinagpala ng ating Panginoon. Come on! Praise God! I know you can. Nothing's too hard. Nothing's too hard for you. I know you can. There is no other, nobody greater than you. Working on things for my good. Turning it on around. Jesus, you'll always be good. In your presence I will be found. You're working on things for my good. You're turning it all around. Jesus, you'll always be good. In your presence I will be found. You're working on things for my good. Nothing's too hard. Nothing's too hard for you. Jesus, you'll always be good. Nobody greater. I know you can. God bless you. See you again next Sunday. Happy birthday, Pastor Julius. I know you can.